Si Maya ay isang regular na pasahero ng eroplano. Habang siya ay madalas na naglalakbay para sa trabaho, hindi siya kailanman nakakaranas ng anumang kakaibang karanasan sa tuwing sumasakay siya sa mga eroplano. Ngunit lahat ng ito ay nagbago nang makatagpo siya ng isang babae sa flight patungong Cebu. Habang siya ay nauupo sa kanyang upuan at inaasikaso ang kanyang laptop, napansin niyang may bagong pasahero na umupo sa tabi niya. Isang babae na may mahabang buhok, maganda na mata, at isang tahimik na aura. Sa una, hindi siya pinansin ng babae, ngunit may isang bagay sa kanyang mata na hindi kayang itago ni Maya. Excuse me, miss. Pwede ba kitang tanungin kung komportable ka sa iyong upuan? Bumaling ang babae at ngumiti ng malumanay. Oo, okay lang, sagot niya. Pansamantalang hindi nag-usap ang dalawa, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Si Maya ay hindi alam kung bakit, pero parang may koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Habang tumatagal ang biyahe, naisip ni Maya na may iba pa siyang dapat na alalahanin. Ngunit hindi niya maiwasang lingunin ang babae sa kanyang tabi. Habang lumilipad ang eroplano, napansin ni Maya na palihim siyang sinusundan ng mata ng babae. Bawat galaw niya ay tinitignan ng babae. At kahit na hindi niya maipaliwanag, para bang may isang hindi natapos na usapan sa mga mata ng babae. Baka may gusto kang itanong kung okay lang sa'yo. Bumaling ang babae kay Maya. Ang kanyang mata ay puno ng takot at hindi sigurado. Sorry, hindi ko kayang sabihin. Sagot ng babae, na bahagyang namumula ang pisngi. Wala kang dapat ipag-alala. Lahat ng tao ay may mga lihim. At sigurado ako, may mga bagay ka ring nais itago. Si Maya ay hindi makapaniwala sa kanyang sinabi, habang siya ay hindi sigurado kung anong nararamdaman niya. Ang babae na nakaupo sa tabi niya ay tila nagiging mas pamilyar, hindi lamang sa panlabas, kundi pati na rin sa mga bagay na hindi kayang ilabas ng kanilang mga bibig. Ilang minuto ang lumipas at nagpatuloy ang pag-uusap nila. Bagaman puno ng mga tanong at saglit na katahimikan, habang umuusad ang biyahe, napansin ni Maya na ang babae ay hindi na kasing tahimik ng dati. Sa kabila ng magkaibang pagkatao nila, tila isang matibay na koneksyon ang namamagitan sa kanila. Bilang isang saglit na panimula, nagtanong si Maya, "Ano ang pangalan mo?" Bumaling ang babae kay Maya at ngumiti ng bahagya. "Ira," sagot niya. "Ira, magandang pangalan." Natawa si Ira. "Salamat. Ikaw?" tanong niya. Tila nawawala na ang kanyang kaba. "Maya." Napansin ni Maya ang malalim na pagkakaintindi ni Ira sa mga simpleng bagay. Hindi tulad ng ibang tao na nauurong magtanong o magbigay ng reaksyon. Si Ira ay may kakaibang karisma na parang alam niya ang mga bagay na hindi kayang sabihin. Habang ang dalawa ay patuloy na nag-uusap, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa. Habang papalapit ang eroplano sa kanilang destinasyon, nagdesisyon si Maya na ilabas ang nararamdaman na kanina pa niya itinatago. Hindi na niya kayang labanan pa ang kanyang sariling damdamin. At ang babaeng nakaupo sa tabi niya ay tila nagiging isang malalim na bahagi ng kanyang buhay. "Ira, gusto ko sanang magtapat ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero may isang bagay sa iyo na hindi ko kayang ipaliwanag." Si Ira ay napangiti at tumingin kay Maya. "Maya, hindi ko rin alam kung bakit, pero may nararamdaman din akong kakaiba kapag ikaw ang katabi ko. Siguro pareho tayo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko." Si Ira ay tumaas ang kilay at ngumiti. "Kaya pala,
Ramdam ko kasi na may kakaiba sa atin, hindi lang sa simpleng pagkakaibigan. Sa puntong iyon, nagpalitan ng isang matamis na sulyap ang dalawa. Wala ng mga salitang kailangan pa. Tanging ang mga mata at malalalim na koneksyon sa pagitan nila ang nagsalita. At sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang mga labi ni Maya ay dahan-dahang lumapat sa mga labi ni Ira, at ang kanilang mga puso ay nagsabay sa tibok ng pagnanasa at pagmamahal. Ang halik ay puno ng takot, ngunit puno rin ng pagnanasa. Hindi nila alam kung saan ito hahantong. Ngunit sa sandaling iyon, nakalimutan nila ang lahat ng mga alalahanin. Ang eroplano, ang mga tao sa paligid nila, at ang buong mundo ay tila nawala. Naiwan ang dalawa sa isang lugar na tanging sila lamang ang naroroon. Pagkatapos ng kanilang matamis na halik, nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa. Hindi nila iniiwasan ang mga tanong o ang mga nararamdaman nila. Sa kabila ng takot at mga alinlangan, natutunan nilang tanggapin ang isa't isa, pati na ang kanilang lihim na pagmamahalan. Habang naglalakbay sila patungong Cebu, nagsimula silang magplano ng kanilang hinaharap. Ang mga pagsubok, ang mga sakripisyo, at ang mga hindi inaasahang pagkakataon. Nagdesisyon sila na hindi na itago ang nararamdaman nila, bagkus ay yakapin nila ang bagong pag-ibig na kanilang natagpuan. Hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari, ngunit ang pagmamahal na iyon ay magiging gabay nila sa mga susunod pang paglalakbay sa kanilang buhay.